Sa video ngayong ito ay tatalakayin natin ang isang malungkot na kaso ng pagpaslang na halos hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang kasong ito ay tungkol sa isang dalaga na puno pa sana ng mga pangarap, ngunit biglang naputol ang kanyang buhay sa isang trahedya. Ang biktima ay isang 24 na anyos na babae na kilala sa kanyang masayahin at positibong personalidad. At dahil sa kanyang magiliw na ugali ay tinawag siya ng kanyang mga kaibigan sa palayaw na Summer. Subalit sa isang hapon ng tag-init sa bansang Italy, sa harap mismo ng ilang saksi, isang lalaking armado ng kutsilyo ang kumitil sa kanyang buhay sa loob lamang ng wala pang 2 minuto. Ano nga ba ang nagtulak sa sospek upang gawin ang ganoong kalupit at tila planadong pag-atake? Isa ba itong krimeng bunga ng matinding emosyon o bahagi ng isang sinadyang paghihiganti? Alamin natin ang buong katotohanan sa likod ng pagpaslang sa isang babaeng Chinese sa lungsod ng Reggio Emilia, Italy. Noong ika-8 ng Agosto 2019, sa isang bar na tinatawag na Moulin Rouge na matatagpuan sa Reggio Emilia sa hilagang bahagi ng Italy, abala sa kanyang trabaho sa likod ng counter ang isang dalagang nagngangalang Zhao Hui. Tubong Qingtan, Zhejiang, China. Si Zhao Hui at ang kanilang pamilya ang nagpapatakbo ng naturang bar mula pa noong 2008, kaya mahigit isang dekada na itong kabuhayan ng kanilang pamilya. Karaniwan ay kasama rin niya sa bar ang kanyang ina, ngunit noong araw na iyon ay masama ang pakiramdam nito kaya maaga itong umuwi. Walang sino man ang nag-akalang iyon na pala ang huling pagkakataong magkikita silang mag-ina. Malapit sa bar ang isang dance school kaya madalas itong puntahan ng mga estudyante dahilan upang maging maayos ang takbo ng negosyo sa mga karaniwang araw. Gayunpaman, dahil panahon noon ng summer break ay mas tahimik ang paligid kumpara sa nakasanayan. Karamihan sa mga naroon ay pawang mga regular customer, may mga nagkwekwentuhan habang ang iba naman ay tahimik na nagbabasa ng newspaper. Maya-maya lamang, biglang pumasok sa loob ng bar ang isang lalaking magulo ang ayos at maitim ang kutis habang may hawak na kutsilyong humigit kumulang 7.5 pulgada ang haba. Agad siyang dumiretso sa likod ng counter at nang walang anumang babala, paulit-ulit niyang inundayan ng saksak si Zhao Hui habang sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan ng mga naroon. Nabigla ang lahat ng nasa loob ng bar at tila natigilan sa kanilang kinatatayuan. Wala pang 2 minuto ang lumipas nang tumakas ang sospek mula sa pinangyarihan. Bagamat may agad na tumawag sa pulisya at humingi ng ambulansya, hindi na naisalba ang buhay ni Zhao Hui dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong sugat. Pagdating ng kanyang ina sa lugar ay agad itong bumagsak sa matinding pagkabigla. Ang anak na dati niyang nakikitang masigla at masayahin ay wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng tag-init ang kanyang pag-iyak at panaghoy habang pilit niyang tinatanggap ang nangyari. Kalaunan, isinakay sa ambulansya ang labi ni Zhao Hui kasama ang kanyang nagdadalamhating ina. Sa oras na iyon, 4 na lamang sa 11 customer ang natitira sa loob ng bar, samantalang ang iba ay nagmadaling umalis matapos ang insidente. Samantala ay sinimulan ng mga pulis ang pagtatanong sa mga saksi at sa kanilang ikinagulat. 5 sa 10 taong nakapanayam ang nagsabing kilala nila ang lalaking umatake. Batay naman sa kuha ng mga security camera, nakita ang sospek na tumakbo patungo sa Morrow High School ilang minuto lamang matapos ang insidente. Bagay na nagbigay ng hinalang maaaring pinagplanuhan ng krimen bago pa ito isagawa. Ayon sa isang saksi, pumasok ang sospek sa loob ng bar, dumiretso sa likod ng counter at may sinabi itong mga salitang hindi niya naunawaan bago nito bigla na lamang inatake si Zhao Hui gamit ang kutsilyo. Idinagdag pa niya na humigit kumulang 7 o 8 beses umanong sinaksak ng sospek ang biktima at napakabilis ng pangyayari kaya wala nang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react. Samantala, isang testigong nakaupo malapit sa counter ang nagsabing matapos ang pag-atake. Itinapat umano ng sospek ang kutsilyo sa sarili na parabang balak din itong saktan ang sarili. Gayunpaman ay nilinaw ng testigo na hindi niya matiyak kung iyon nga ba ang tunay na intensyon ng sospek.
Mula sa mga nakalap na impormasyon ay mabilis na natukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng suspect sa pamamagitan ng immigration records. Siya ay si Buksid Hisham, isang 34 na anyos na lalaki mula sa Morocco. Ipinanganak noong 1985 at may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 9 na pulgada. Lumabas din sa investigasyon na 2 beses na siyang nabigyan ng deportation order ng mga otoridad sa Italy. Ngunit nananatili pa rin siya sa bansa nang walang legal na dokumento o wastong pagkakakilanlan. Ngayon, isang mahalagang tanong ang kailangang masagot. Ano ang naging ugnayan ng isang lalaking tulad ni Buksid Hisham kay Johue at ano ang nagtulak sa kanya upang isagawa ang ganoong kalupit na pag-atake? Upang masagot ang mga katanungang ito, itinuring ng mga otoridad na pinakamahalagang maaresto agad ang suspect. Hindi nagtagal ay umani ng matinding reaksyon ang insidente mula sa buong komunidad ng mga Chinese sa Italy. Maging ang Chinese consulate sa Milan ay agad na nagpagpulong sa mga lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas upang igiit ang mabilis na pag-usad ng investigasyon at matiyak na ang responsable sa krimen ay mapapanagot sa ilalim ng batas. Kasabay ng lumalaking pangamba ng komunidad, nagpahayag din ng matinding pag-aalala ang iba't ibang organisasyon ng mga Chinese at mga expat community sa Italy. Nananawagan sila sa mga otoridad na paigtingin ang operasyon ng kapulisan upang maprotektahan ang mga mamamayang sumusunod sa batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Kinabukasan matapos ang pagpaslang, malawakang iniulat ng mga pangunahing pahayagan at himpilan ng balita sa Italy ang karumal-dumal na insidente. Mariin nilang kinondena ang karahasan habang inilathala rin ang wanted notice na inilabas ng pulisya para sa suspect. Kasabay nito ay hinikayat ng mga otoridad ang publiko na magbigay ng anumang impormasyong maaaring makatulong sa paghahanap sa kanya. Samantala, nagsagawa ang pulisya ng malawakang paghanap sa buong rehiyon sa tulong ng mga K9 unit, bombero at military police. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din sila sa iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng batas sa Europa at maging sa mga otoridad ng Morocco upang matiyak na hindi makakatakas palabas ng bansa ang suspect. Pagsapit ng hapon ng 9 ng Agosto, eksaktong 4 na oras matapos ang pag-atake, namataan ng isang pulis patrol ang suspect malapit sa isang linya ng tren. Ilang hakbang na lamang ang pagitan nila, ngunit nagawa pa ring makatakas ni Hisham matapos dumaan sa iba't ibang harang sa riles at tuluyang mawala nang makatawid siya sa kabilang bahagi ng railway. Matapos ang insidenteng iyon ay agad na isinara ng pulisya at military police ang lugar habang naglagay ng mga checkpoints sa mga pangunahing kalsada sa paligid. Pansamantala ring itinigil ang operasyon ng mga tren upang mapadali ang paghahanap, ngunit sa kabila ng lahat ng hakbang na ito ay muli na namang nakaiwas sa pagkakahuli si Hisham. Pagsapit naman ng 11 ng Agosto, may isang residente ang nagulat na nakita niya ang suspect. Dahil masukal at mahirap pasukin ang lugar na pinaghihinala ang pinagtataguan nito, nagdagdag pa ng mga K9 unit at mga bombero ang pulisya upang sistematikong halugugin ang bawat bahagi ng kagubatan. Kalaunan, isang tsinelas na pinaniniwalaang pagmamay-ari ng suspect ang kanilang natagpuan sa loob ng isang palumpong. Naniniwala ang mga opisyal na maaari pa ring armado si Hisham kaya lalo nilang pinaliit ang sakop ng search area. Gayunpaman, sa tuwing tila malapit na siyang maaresto ay muli naman siyang nakakatakas. Ayon sa mga otoridad, kilala si Buksid Hisham sa pagbebenta ng mga iligal na produkto sa lugar at wala rin siyang permanenteng tirahan. Paminsan-minsan ay nakikituloy siya sa kanyang nakababatang kapatid na nakatira sa naturang lugar, ngunit kadalasan ay palaboy lamang siya sa mga lansangan. Bukod dito ay mahusay umano siyang umiwas sa mga otoridad, malakas ang kanyang pangangatawan at sanay gumalaw sa makikitid na iskinita, masukal na kagubatan, mga irigasyon, bukirin, abandonadong bahay sa bukid, mga lagusan at maging sa mga riles ng tren. Dahil dito, paulit-ulit niyang nalulusutan ng operasyon ng pulisya dahilan upang umabot sa isang nakakabahalang pagkabalam ang malawakang paghahanap. Habang nagpapatuloy ang manhunt, sinimulan na rin ng mga investigador na alamin ang posibleng motibo ng pagpatay. Ayon sa pamilya ni Johue ay regular na customer ng kanilang bar si Hisham.
Karaniwan umano itong tahimik lamang, umuorder ng kape at croissant at pagkatapos ay umaalis ng hindi nakakakuha ng pansin. Ganito rin ang sinabi ng ilang regular na customer ng bar. Wala raw silang napansing kakaiba sa kilos ng suspect bago nangyari ang insidente. Kaya naman labis ang kanilang pagkabigla at takot nang mabalitaan ang ginawa nitong marahas na pag-atake. Bagamat namumuhay si Hisham na tila isang palaboy, lumabas sa investigasyon na hindi naman siya ganap na walang pinagkukunan ng pera. Paminsan-minsan ay kumikita umano siya mula sa pagbebenta ng mga iligal na produkto at higit sa lahat. Nang pumasok siya sa bar at isagawa ang krimen, wala siyang tinangkang kunin o nakawin. Wala ring natuklasang utang o alitang pinansyal sa pagitan niya at ng pamilya ni Jiahui. Dahil dito, inalis ng mga investigador ang posibilidad na pera ang naging motibo ng pagpatay. Sa halip ay lumitaw ang hinalang maaaring isa itong kaso ng pagpatay na bunsod ng matinding sama ng loob sa lipunan na posibleng nag-ugat sa matagal na niyang pagkalayo sa normal na pamumuhay at sa nakatagong galit niya sa mga kababaihan. Pagsapit ng gabi ng 11 ng Agosto, nagsagawa ng isang seremonya ng pag-alala ang pamilya ni Jiahui kasama ang mga miyembro ng lokal na komunidad ng mga Chinese sa harap mismo ng bar. Dumalo rin ang Deputy Mayor ng Reggio Emilia na namamahala sa mga usaping may kaugnayan sa mga imigrante. Nagtipon-tipon ang mga tao upang magbigay-pugay sa batang babaeng Chinese na nasawi sa isang malagim na pangyayari, kasabay ng kanilang mariing panawagan laban sa mararahas na krimen. Sa isang panayam sa media ay mariing binatikos ng kapatid ni Jiahui ang naging pagtugon ng pulisya sa Italy at ang ani ay kakulangan ng seguridad para sa publiko. Bilang kapatid ng biktima, hindi lamang niya kinailangang harapin ang matinding pagdadalamhati, kundi maging ang pakiramdam na kulang ang proteksyong na ibibigay sa mga komunidad ng mga dayuhan. Dahil dito, nanawagan siya sa mga otoridad na pabilisin ang investigasyon at higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Sa araw ding iyon ay inanunsyo ng pamilya Jiao na gaganapin ang libing ni Jiahui sa ika-20 ng Agosto. Nauunawaan ng mga pulis na kung hindi nila mahuhuli ang sospek bago ang araw ng libing, posibleng mawalan sila ng tiwala mula sa publiko at lalo na sa pamilya ng biktima. Sa kabutihang palad, isang araw bago ang nakatakdang libing ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaso. Nahuli na si Hisham ngunit hindi ito bunga ng matagumpay na operasyon ng pulisya kundi kusang loob siyang sumuko. Posibleng dahil sa gutom, matinding pagod o sa pag-asang wala na siyang matatakbuhan. 1:35 ng madaling araw noong ika-19 ng Agosto nang tahimik na pumasok si Hisham sa himpilan ng gendarmerie sa sentro ng Reggio Emilia. Lumapit siya sa opisyal na naka-duty at sinabing siya ang taong kanilang hinahanap. Wala siyang sapin sa paa at suot pa rin niya ang parehong damit na may mga bahid ng dugo mula noong araw ng krimen. Mas magulo na rin ang kanyang hitsura kumpara ng mangyari ang insidente. Bagamat halatang pagod ang kanyang katawan, napansin ng mga investigador na maayos pa rin ang kanyang pag-iisip at malinaw siyang nakikipag-usap. Una niyang hiningi ang pagkain at tubig at pagkatapos lamang nito ay mahinahon niyang sinimulang ikwento sa mga pulis ang mga detalye ng nangyari. Sinabi ni Buksid Hisham na itinago niya ang ginamit na kutsilyo sa isang masukal na kagubatan at kalaunan ay siya mismo ang gumabay sa mga otoridad patungo sa lugar na iyon. Ang naturang lokasyon na nasa hilagang silangang bahagi ng Reggio Emilia ay napapalibutan ng mga kanal, mga nakatagong lagusan at mga daang papunta sa isang highway toll station at mga linya ng tren. Mga lugar na posibleng nakatulong sa kanya upang makaiwas sa malawakang operasyon ng mga otoridad sa loob ng ilang araw. Sa kaibuturan ng masukal na kagubatan ay natagpuan ng mga pulis ang isang kutsyon. Ayon kay Hisham, doon siya natutulog mula pa noong araw ng krimen noong ika-8 ng Agosto. Hindi kalayuan sa kutsyon ay nakita rin ng mga otoridad ang kutsilong may habang 7.5 pulgada na ginamit sa pagpatay na maingat niyang itinago sa ilalim ng isang ladrilyo. Sa kalapit na lugar, natagpuan din ng pulisya ang kanyang cellphone na may 2 SIM card na nakarehistro sa mga peking pangalan. Lumabas sa investigasyon na ginagamit niya ang mga ito sa pakikipag-ugnayan sa mga bumibili ng mga iligal niyang paninda.
Kapansin-pansin na ang mismong lugar na ito ay matagal nang kabilang sa search zone na itinakda ng mga otoridad. Sa katunayan, bandang 6:00 ng gabi ng ika-9 ng Agosto, 2 araw matapos ang pagpatay, may isang residente nang nag-ulat na nakita si Hisham sa mismong lugar na iyon at dahil dito, doon na rin nakatuon ang operasyon ng pulisya ngunit wala silang natagpo ang anumang ebidensya sa pagkakataong iyon. Hanggang ngayon ay nananatiling hindi malinaw kung ang pagkabigong iyon ay bunga ng pagiging tuso ng sospek o ng kakulangan ng isinagawang operasyon. Noong ika-20 ng Agosto, itinuloy ang libing ni Jiahui ayon sa nakatakdang schedule. Halos 5 taong katao ang dumalo kabilang ang Deputy Mayor ng Reggio Emilia, mga kinatawan ng Embahada ng Italy sa China at maraming miyembro ng komunidad ng mga Chinese sa Italy. Sa seremonya ng pamamaalam ay inalalayan ng kanilang mga kamag-anak ang mga magulang ni Jiahui papasok sa lugar ng burol. Dahil kapwa na sa kanilang unang bahagi ng edad 50, hindi nila napigilan ang matinding emosyon at tuluyang napaluhod sa harap ng larawan ng kanilang anak. Kahit nang paupuin sila upang makapagpahinga, paulit-ulit pa rin nilang mahina ngunit puno ng hinagpis na binibigkas ang salitang anak ko, anak ko. Ang tagpong iyon ng dalawang magulang na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang batang anak ay nagpaluha sa marami sa mga dumalo. Isa sa mga mamamahayag ang nakausap ang isang Italyan na kusang nagdala ng mga bulaklak bilang pag-alala kay Jiahui. Ikinuwento niya na kilala niya ang dalaga dahil nagtatrabaho siya malapit sa bar at madalas doon dumaan upang magkape. At sa kanyang alaala, si Jiahui ay palaging nakangiti at masayahin sa tuwing nakikita niya ito. Habang nagbibigay pugay sa biktima, ipinahayag niya ang kanyang matinding lungkot na ang isang mabait at masiglang babae ay nagtapos ang buhay sa ganoong kalungkot na paraan. Isang babae namang mula sa Romania ang nag-alay ng 1 palumpong ng bulaklak at nagsindi ng 2 kandila sa harap ng larawan ni Jiahui. Habang papalayo siya ay mahina niyang nasambit, "Napakalungkot, napakabata pa niya." At totoo nga dahil 25 taong gulang pa lamang si Jiahui at nagsisimula pa lamang sana ang isang mahabang yugto ng kanyang buhay. Taon na ang nakalipas nang lumipat sa Italy ang kanyang mga magulang upang maghanap ng mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng sipag at pagsisikap ay nakapagpatayo sila ng isang pabrika sa Reggio Emilia at doon na rin tuluyang nanirahan. Noong 2005, nang 10 taong gulang si Jiahui, isinama siya sa Italy upang muli silang magsama bilang isang pamilya. Mabilis siyang nakapag-adjust sa kanyang bagong kapaligiran at sa paglipas ng panahon, naging napakahusay niya sa wikang Italyano at ayon sa ilang nakakakilala sa kanya, mas mahusay pa nga siyang magsalita nito kaysa sa ilang lokal na residente. Noong 2008, nagpasya ang kanyang mga magulang na magpalit ng hanap buhay at sila ang namahala sa Milan Rouge Bar. Habang lumalaki si Jiahui, naging responsable at maalalahanin siyang anak na tumutulong sa pangangasiwa ng negosyo ng kanilang pamilya. Palagi niyang sinasalubong ang mga customer ng may mainit na ngiti at madalas pa silang biruin sa wikang Italyano. Dahil sa kanyang kabaitan, positibong pananaw sa buhay at masayahing personalidad, naging mahal siya ng maraming tao sa kanilang komunidad. Hindi lamang iyon dahil napakahusay din niyang umawit. Mahilig siyang sumali sa iba't ibang singing competition at madalas makatanggap ng mataas na papuri sa kanyang talento. 1 taon bago ang kanyang pagpanaw, noong Hulyo ng 2018 ay napanalunan niya ang 2nd pwesto sa adult category ng Peishwe 2018 Chinese Singing Competition para sa mga overseas Chinese sa Italy. Kaya naman para sa maraming nakakakilala sa kanya, napakasakit tanggapin ng isang kabataang may napakaraming pangarap at talento ay bigla na lamang nawala. Sa kabilang banda, kalaunan ay naharap din sa hustisya ang taong responsable sa kanyang pagkamatay. Bagamat hindi na nito mababawi ang buhay ni Jiahui, kahit paano ay nagbigay ito ng kaunting kapanatagan sa kanyang pamilya at sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit nananatili pa rin palaisipan ang isang mahalagang tanong kung bakit naging target ni Hisham ang isang babaeng tulad ni Jiahui. Sa mga unang araw ng investigasyon ay inakala ng pulis na maaaring matagal nang may matinding galit si Hisham sa mga kababaihan at ang krimen ay bunga ng matagal na niyang kinikimkim na sama ng loob.
Subalit nang magsalita mismo ang sospek, ikinagulat ng lahat ang kanyang naging paliwanag. Iginiit niya na 2 taon na raw siyang lihim na umiibig kay Zhao Hui. Dahil dito, maraming tanong ang muling lumitaw. Isa nga ba itong krimeng dulot ng pagkabigo sa pag-ibig o mayroon nga bang lihim na relasyon ang dalawa na hindi alam ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan? Nang tanungin ang pamilya ni Zhao Hui, mariin nilang itinanggi ang pahayag na iyon. Ayon sa kanila, kailanman ay walang namuong romantikong ugnayan sa pagitan ng kanilang anak at ni Hisham. Sa kanilang pagkakaalala, si Buksid Hisham ay isa lamang tahimik na customer na regular na bumibili ng kape at kwasan. May mga pagkakataon ding humihingi siya ng pautang dahil wala siyang pambayad at kilala rin siyang sangkot sa mga kahina-hinalang transaksyon sa lugar. Paminsan-minsan, pabiro pa niyang tinawag na mama ang ina ni Zhao Hui. Bagamat hindi ito pinansin ng kanyang ina, hindi komportable si Zhao Hui sa ganoong asal. Dahil mahusay siyang magsalita ng Italyano, hindi niya hinahayaan ang anumang hindi angkop na pakikitungo. Sa isang pagkakataon, siningil niya si Hisham sa utang nitong €15 ngunit bigla umanong nagalit ang lalaki, ibinato ang pera sa ibabaw ng counter at saka nagbitiw ng mga salitang nagpapahiwatig ng paghiganti. Noong panahong iyon, walang sino man ang nag-akalang seryoso ang kanyang sinabi. Kaya para sa pamilya ni Zhao Hui, imposibleng magkaroon ng anumang espesyal na relasyon ang kanilang anak sa isang lalaking tulad ni Hisham. Naniniwala sila na inimbento lamang ng sospek ang kwento tungkol sa umano'y pag-ibig upang palabasing bugso ng damdamin ang nangyari at hindi isang planadong krimen sa pag-asang makakuha siya ng mas magaang parusa. Habang hinihintay ang paglilitis ay ikinulong si Hisham sa bilangguan sa Reggio Emilia. Ang kanyang pagdating doon ay nagdulot ng matinding tensyon sa loob ng kulungan at marami sa mga bilanggo ang umiwas at nagbanta sa kanya. Kaya kalaunan ay inilagay siya sa isolation bago inilipat sa iba pang pasilidad. Noong ika-22 ng Abril taong 2022, opisyal nang nagsimula ang paglilitis sa kaso. Sa pagdinig ay iniutos ng hukom na ipalabas sa korte ang CCTV footage mula sa loob ng bar na nag-record sa buong pangyayari. Wala pang 3 minuto ang haba ng video ngunit sapat na iyon upang maipakita ang matinding karahasang naganap, ang nakakapanindig balahibong mga sigaw ni Zhao Hui at ang takot na naranasan ng mga saksi. Dahil dito, kapansin-pansing naapektuhan ang lahat ng nasa loob ng silid ng hukuman. Nakakagulat din ang naging reaksyon ni Hisham. Habang pinapalabas ang video ay nagkaroon siya ng matinding emosyonal na pagsabog. Upang maipagpatuloy ang pagdinig, hiniling ng kanyang abogado na pansamantala muna siyang ilabas sa courtroom. Inilipat siya sa isang silid na katabi lamang ng hukuman. Gayunpaman ay naririnig pa rin niya ang audio ng CCTV kabilang na ang mga sigaw ni Zhao Hui. Habang tumatagal ay lalo siyang naging balisa. Sumisigaw siya sa takot at galit habang paulit-ulit na binabanggit ang English name ni Zhao Hui. Narinig umano siyang paulit-ulit na nagsasabing gusto na niyang mamatay at iginiit din umano niya na si Zhao Hui ang nagtulak sa kanya sa ginawa niya at sinabi pa niyang nais niyang mamatay kasama ang biktima. Ilang sandali lamang ang lumipas, bigla niyang inihampas ng malakas ang kanyang ulo sa pader. Ang malakas na tunog ng pagkakabangga ay umalingaw sa buong courtroom at pansamantalang nagpatigil sa takbo ng paglilitis. Agad na rumesponde ang 2 psychiatrist na nakaatas sa loob ng courtroom at nagtungo sa silid kung saan pansamantalang inilagay si Hisham. Kinailangan nilang magsagawa ng medical na interbensyon upang siya ay mapakalma at dahil dito, muling lumitaw ang isang mahalagang tanong kung totoo nga bang mayroon siyang malubhang sakit sa pag-iisip o isa lamang ba itong pagtatangka upang makaiwas sa buong pananagutan sa kanyang ginawa. Batay sa isinagawang psychiatric evaluation, napag-alaman ng mga eksperto na si Hisham ay may schizoid personality disorder na may kasamang secondary delusional disorder. Ayon sa ulat, ang sentro ng kanyang delusyon ay isang kathang-isip na romantikong relasyon.
Unti-unti siyang nagkaroon ng labis na pagkahumaling kay Jiahui at sa kanyang isipan ay nabuo ang paniniwalang may espesyal na ugnayan silang dalawa. Nang hindi tumugon si Jiahui ayon sa inaasahan niya, lalo umanong lumalim ang kanyang pagkadismaya at galit. Sa paglipas ng panahon, nauwi ang mga damdaming iyon sa isang desisyong nagdulot ng hindi na maibabalik na trahedya. Lumabas din sa investigasyon na bago pa man mangyari ang krimen ay sumasailalim si Hisham sa isang psychological evaluation. Gayunpaman, sa halip na sundin ang gamutang inirekomenda ng mga doktor, gumamit umano siya ng mga ilegal na droga bilang paraan upang maibsan ang kanyang pagkabalisa at nararanasang hindi komportableng pakiramdam. Bilang bahagi ng depensa, pinaharap ng kanyang mga abogado ang kanyang kapatid at pamangkin upang magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang nakaraan. Umaasa silang maipapakita nito ang mga personal na karanasang maaaring nakaapekto sa kanyang kalagayan. Habang nakaupo sa tabi ng tagasalin sa loob ng courtroom, ikinuwento ng kanyang pamangkin na mula pa noong 10 taong gulang siya ay kasama na niyang naninirahan ang kanyang tiyuhin sa sentro ng Regio. Aniya, itinuring siya ni Hisham na parang sariling anak, ngunit napansin din niya ang ilang kakaiba at labis na mapilit nitong mga ugali. Halimbawa, itim, puti at color gray lamang ang mga kulay ng damit na gusto nitong isuot at ipinagbabawal pa umano sa kanya ang pagsusuot ng kulay pula. Ayaw rin itong maligo tuwing Miyerkules at hindi siya pinapayagang magtapon ng basura. Bukod dito ay naniniwala rin si Hisham na palagi siyang pinag-uusapan at pinagtatawanan ng kanilang mga kapitbahay. Samantala, isinalaysay naman ng kanyang kapatid ang mahirap nilang naging kabataan. Ang kanilang ina na nakararanas umano ng matinding suliranin sa kalusugang pangkaisipan ay may 8 anak. Noong 8 taong gulang pa lamang si Hisham, ipinadala siya sa probinsya upang manirahan kasama ang kanilang ama at madrasta. Ayon sa kanyang kapatid ay marahas ang kanilang ama. Madalas umano nitong bugbugin si Hisham, pinapatulog sa labas ng bahay at minsan pa nga ay itinali siya sa leeg na tila isang aso. May mga pagkakataon ding bigla na lamang siyang nawawalan ng malay, kaya naniwala ang ilang miyembro ng kanilang pamilya na siya ay sinasaniban ng masamang espiritu. Bilang bata ay madalas umanong tumakas si Hisham sa kanilang tahanan nang walang suot na sapatos. Hindi rin sila muling nagkasama ng kanyang kapatid hanggang sa umabot siya sa edad na 16. Sa isa pang bahagi ng testimonya, ibinahagi ng kanyang kapatid na minsan ding nahumaling si Hisham sa isang mas nakakatandang kapitbahay na mayroon ng sariling mga anak. Inamin niya rito ang kanyang nararamdaman, ngunit sinabi ng babae na anak lamang ang turing niya sa kanya at wala ng iba pa. Lubos itong ikinadurog ni Hisham kaya muli siyang tumakas sa kanilang bahay. Kalaunan ay muling nagsama-sama ang kanilang pamilya sa Reggio, Italy. Sa panahong iyon ay 3 beses umanong nagtangkang wakasan ni Hisham ang kanyang sariling buhay. Bagamat nakaligtas siya sa bawat pagkakataon, sinabi ng kanyang kapatid na palagi siyang nag-aalala na baka muli niya itong gawin. Hindi niya kailanman naisip na sa halip na saktan ang sarili, ibang tao pala ang magiging biktima. Inihayag din niya na ilang sandali bago ang pagpatay ay tinawagan siya ni Hisham at pinabili ng 2 wedding ring. Hiningi rin itong ipaukit sa mga singsing ang sarili niyang pangalan at ang English name ni Jiahui. Sa pagkakataong iyon, inisip lamang ng kanyang kapatid na kakaiba ang kahilingang iyon kaya hindi na siya nagtanong pa. Bagamat malinaw na kinilala ng korte na may suliranin si Hisham sa kanyang kalusugang pangkaisipan, napagpasyahan din ng hukuman na nananatili siyang may kakayahang mag-isip ng lohikal habang isinasagawa ang krimen. Batay sa mga ebidensya, ang kanyang mga kilos ay sinadya, planado at isinagawa ng may malinaw na layunin. Lumabas din na ang nakamamatay na sugat ay naidulot lamang matapos ang sunod-sunod na pananaksak. Para sa hukuman, ipinapahiwatig nito na hindi lamang basta pagpatay ang kanyang layunin, kundi ang pahabain din ang pagdurusa at takot na nararanasan ni Jiahui hanggang sa mapilit niya itong magmakaawang tigilan na siya. Dahil dito, naniniwala ang korte na kahit nasa ilalim siya ng impluwensya ng kanyang delusyon, mayroon pa rin siyang kakayahang pumili ng ibang gagawing hakbang.
Idinagdag pa ng mga eksperto na ang paggamit niya ng mga ilegal na droga ay lalo lamang nagpalala sa kanyang pagiging agresibo. Isa pang isinaalang-alang ng hukuman ay ang kanyang pagsuko matapos ang 10 araw ng pagtatago. Pinili niyang sumuko bandang 1:00 ng madaling araw, 1 oras na ayon sa mga ulat ay hindi gaanong mahigpit ang pagbabantay sa naturang lugar. Ayon sa isang hindi nakasulat na kaugalian sa sistema ng hustisya sa Italy, may mga pagkakataong ang isang sospek na kusang sumusuko at umaamin sa kanyang krimen ay maaaring mabigyan ng mas magaang sentensya o magkaroon ng pagkakataong makalaya ng mas maaga. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa kanilang bansa. Matapos siyang sumuko, kapansin-pansin na kalmado at maayos ang kanyang kilos. Humingi muna siya ng pagkain at tubig bago ibinigay sa mga otoridad ang kanyang buong salaysay tungkol sa nangyari. Noong ika-6 ng Mayo taong 2022, matapos ang ilang pagdinig ay naglabas ng hatol ang Italian Criminal Court. Napatunayang nagkasala si Buksid Hisham sa kasong planadong pagpatay o premeditated murder. Dahil kinilala ng hukuma na mayroon siyang bahagyang nabawasang kakayahang magpasyabunsod sa kanyang kalagayan sa pag-iisip, hinatulan siya ng 24 na taon at 6 na buwang pagkakabilanggo. Bukod pa rito ay napatunayan din siyang nagkasala sa kasong may kaugnayan sa pagbebenta ng ilegal na droga at nadagdagan pa ang kanyang sentensya ng 1 taon at 4 na buwan. Sa kabuuan, umabot sa 25 taon at 10 buwang pagkakakulong ang kanyang naging hatol. Inutusan din siya ng hukuma na magbayad ng 16,000 euro bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Gayunpaman, sinabi ng kapatid ni Jiahui na hindi pa nga sapat ang halagang iyon upang matustusan ang gastos sa libing ng kanyang kapatid. Dagdag pa niya na hindi rin tiyak kung talagang matatanggap pa nila ang naturang kabayaran. Sa kabila nito, sinabi ng pamilya na sa kabuuan ay nasiyahan sila sa naging desisyon ng hukuman. Ang tanging hiling nila ay huwag nang mabawasan pa ang sentensya ng taong responsable sa pagkamatay ni Jiahui. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang usapin. Iginiit ng abogado ni Hisham na labis umanong mabigat ang parusang ipinataw sa kanyang kliyente kaya agad itong naghain ng apela upang muling suriin ang naging hatol ng korte. Noong 2022, dininig ng Bologna Court of Appeals ang apela ng kampo ni Hisham. Iginiit ng kanyang depensa na wala umano siyang ganap na kakayahang mag-isip ng tama noong mangyari ang krimen at hiniling nilang mabawasan ang kanyang sentensya batay sa pag-aangking iyon. Gayunpaman ay hindi tinanggap ng hukuman ang argumento na ganap na wala siyang pananagutan dahil sa kanyang kalagayan sa pag-iisip. Sa halip, kinilala lamang ng korte na mayroon siyang bagyang suliranin sa kalusugang pangkaisipan. Kaya ibinaba ang kanyang sentensya mula 25 taon at 10 buwan tungo sa 20 taon at 6 na buwang pagkakabilanggo. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang depensa sa naging pasya. Dahil dito ay muli silang nagsampa ng apela sa Italian Supreme Court kung saan hiniling nilang ipagpaliban ang pagpapatupad ng sentensya. Noong ika-23 ng Oktubre 2023, naglabas ng pinal na desisyon ang Italian Supreme Court. Tinanggihan nito ang apela ng kampo ni Hisham at pinagtibay ang naging hatol ng Bologna Court of Appeals kaya nanatiling umiiral ang sentensyang 20 taon at 6 na buwang pagkakabilanggo. Matapos ang pinal na desisyon ng hukuman, nagpasiya ang pamilya ni Jiahui na ipagbili ang kanilang bar, ang lugar na nagpapaalala sa kanila ng pinakamasakit na yugto ng kanilang buhay. Iniwan nila ang Reggio Emilia at lumipat sa lungsod ng Verona, kung saan sinubukan nilang magsimula muli at unti-unting buuin ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Ano ang inyong opinyon sa kasong ating tinalakay? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na dokumentaryo.